Start na itong live. So I will just start a topic for you to replay Starios. So si parang Juan Vicente po ito sa isang mapagpalayang araw nagmumulat for you Starios. So happy 300 late subscribers celebration po sa ating mumunting YouTube channel. So kagaya po ng naipangako kanina, live tayo ngayon kahit tayo nasa bedroom na. So ngayon lang tayo nagkaroon ng flexible time para mag-live. So as a celebration, may i-discuss akong topic na may kinalaman sa buhay natin ngayon. First and foremost, I wish each and every one of you a God bless and laging mag-iingat. Wear face mask and shields. And kung may bakuna na, I wish you all have yourself vaccinated already. Doon tayo sa available. So, ang topic ko ngayon ay actually tungkol ito sa araw ng kabayanihan, araw ng mga bayani. Kung di ako nagkakamali, no? Pero more or less, sa August 30 ay sineselebrate natin ang taunang araw ng mga bayani o National Heroes Day. So, ano nga ba ang kabayanihan? Ang kabayanihan ay ang gawang ipinapakita ng isang tao unconditionally that would make them hero, and you also. You and me, we can be a hero of our own way. Isa sa mga hirong tinitingala ko talaga at showing heroism in his simplest way ay yung parang kuya ko na itong si Sajid Bulig. Yung sa mga tao sa lumubog dating pagoda sa Wawa. Doon, we can all be heroes in our simplest way. We can be hero sa tahanan natin. Doing chores. Sa school natin, we can be heroes. Making our teacher relax. And making the classroom proud because sa ating mannerism, paglabas naman natin ng classroom, pwede nang maging proud yung classroom at yung home natin sa ipapakita natin pag nasa labas na tayo. Dahil sabi nga nila, ang tunay na labanan makikita sa tuwan. Heroism para may believes no time, no space, and no season. Lagi tayong magiging bayani sa bawat panahon. May pandemya man o wala, umaraw, umulan, gabi, araw. I wish for all of you or of us, we can never be tired of being a hero, a living one. A hero that will save the country, ang bansa, ang katauhan, at ng kapwa, at ang bayani na
bandang huli isasalba yung sarili niya. Bandang huli sarili pa rin siyempre. Kailangan mo pa rin yan para maisalba mo ibang tao, maisalba mo rin yung sarili mo. Hero of our modern time. Tas yung hero noon, ano nga ba pagkakaiba? Yung hero noon, nare-recognize sa panahon ngayon na mayroon ng mga libro, malaya na, publication. Pero sa panahon ngayon, madali kasing maging bayani eh. Halimbawa, nakapulot ka ng pera, ganun. Balik mo. Reward. Ano nga ba yung tungkol sa reward pag may napulot ka? Talakayin ko na rin to dahil maikli lang din to, may kinalaman sa heroism. Ang pagbibigay ng reward naman, depende talaga yan eh. Pero ang reward kasi naaasahan mo dyan, napupulpil ka na doon. Yung wala akong hinihintay dahil kasi yung mga bayani naman natin noon, hindi naman nila akalain na magiging bayani din sila. Kasi nung panahon nila, para bang nung panahon nila, hindi sila makakapagsalita kung hindi pa sila mag-aaklas, kikilos, ganun. The reward of being a hero is itself magiging bayani ka. Dahil hindi mo kailangan ng reward. Dahil yung magiging bayani ka, dahil yung ginawa mo pa lang na yan, kabayanihan na. We can be hero in every place. Tayo yung magiging matibay na bayani sa bawat lugar na pupuntahan natin. Dapat isa sa puso natin yung mga maliliit na bagay na magagawa natin. Isasagawa din natin. Halimbawa na lang dyan sa panahon ngayon, yung tungkol sa pagpila. Sa kahit na anong siksikan na ang pila, panawagan ko lang din, pag makakakita kayo sa pila, halimbawa, PWD, elders, buntes, yan ang karaniwang pinapauna sa pila eh. Kaya, you can trade place. O kaya naman, halimbawa, sa jeepney. Kung makakatayo lang din naman kayo at may hindi nakaupo, na kailangan niyang umupo, you can trade place. Pwedeng kayo tumayo. Pero yun ay ano ba yan? Tawagin pa natin yan na dito tayo sa basic example of heroism. Ang heroism nagsisimula sa pagkabata. Kasi si Sujid Bulig nga eh. Siguro hindi na niya inakala magiging bayani siya, no? Dahil di na naman akalain sasagipin yung mga tao na yun, tapos magiging bayani siya, ikukwento siya sa mga libro. Ang nasa isip lang niya siguro ng panahon na yun, isalba yung mga tao sa lumulubog na pagoda sa wawa. Then, ayun nga, isalba niya. Siguro kung magiging bayani lang iba sa atin pagpatend tayo, hindi na alam kung magiging bayani tayo eh. Kaya habang nalalaman pa natin, di sana magiging bayani tayo. Ngayong komemorasyon ng National Heroes Day ay umaasa akong yung mensahe kahit taon-taon nating ipagdiwang to. Yung mensahe ng kabayanihan dapat araw-araw din eh. Pwede tayo maging hero sa mga simple nating pamamaraan. At pwede rin tayo maging hero para sa iba.
Tapos hindi naman para sa iba. Kasi siyempre, lagi nga namin sinasabi, kaming lalo, mga manunulat, na itong ating prinsipyo na the hero of your story could be the villain in other story. Kumbaga, yung bayani sa istorya mo, pwedeng siya yung kontrabida sa kaliwang istorya. I mean, katulad na lang itong Nilapu-Lapu, hindi mo naman ikukwento na Espanya na bayanin nila si Lapu-Lapu eh. Siyempre, ang ikukwento nila, si Ferdinand Magellan, yun ang local nila eh. Local naman natin si Lapu-Lapu, ganun lang yun. Kontrabida ka o bayani, ayon sa nagkakwentong lahi. So, ang wish ko lang, sana wag tayong ma-misled sa mensahe ng heroism. Hero is hero, and heroism is an act made by a hero, buhay man o patay. Kung paano tayo magiging bayani sa ibang tao, ganun din sana sa ating sarili rin. Paano? First and foremost, the very first thing and the very last thing na dapat mangyayari sa mundo, kahit sa mundo ng kabayanihan, is to love yourself. Protect yourself. Kasi kahit anong heroism pa yan, if you don't protect yourself, you could be the last hero, and if you don't protect yourself, you could waste that last hero's life. Pwede mong masayang yung buhay ng huling hero na yan. Oh well, halimbawa na lang ng mga suggestive heroism, siguro ay yung pagpapasaya sa mga bata. Yes. Halimbawa na yung pagdadali sa mga charity, gaya ng Bantay Bata 163, o yung nung pandemic, you can arrange a little party for them nung walang pandemic. Halimbawa sa mga orphanage, or can be a hero in your simplest way. Kako nga. Pwede siya halimbawa, pwede siya sa barangay nyo, pwedeng program, an act of heroism. A simple act actually of heroism is still a heroism. Heroes Day sa August 30, and you are a hero, and you are celebrating yourself sa August 30, alive. Isa nga palang ipapanawagan ko, since naman heroism ang topic natin, kaya pala sa blood bank, if you can donate sa mga blood institutions, ba tawag doon, sa mga health institutions gaya ng Philippine Red Cross, you can donate blood. Kasi sa mga aksidente, ang isa sa mga naglalak blood, at may mga sakit na critical pag naglak ang blood na isasalin. Kung sobra naman din, yun nga ang heroism no? Ibigay yung sobra. Kung sobra naman din, at kung kaya naman din magbigay, bigay buhay tayo. Nananawagan ako sa mga Facebook friends, lalo't lalo sa YouTube friends ni John Vincent Agbunag TV. Oo nga pala, we can donate blood. Kung kaya natin,
Panahon ngayon, pandemic. Kasi ang blood compound yan, hindi lang naman yung red part na nagagamit. Pwede rin magamit ang platelet, lalo summer o tag-ulan. Uso na naman ng dengue. Tapos may COVID pa ngayon. Nadagdagan lang yung pangailangan sa dugo. Sabi nga nila, supply over demand. Sana mas malaki yung supply ng dugo kaysa sa demand. Kasi kung mag-demand pa naman ang malaki demand, saan ka naman kukuha na supply ngayon? Isipin nyo lang. Kaya sana may mga grupong mag-organize ng bloodletting. Of course, safety is first. So, kung may permit, sana matupad. Luluobin. At ang isa pa sa mga nararapat lang sigurong matupad ngayon ay itong relief goods donation at yung alam niyo kung posible nga lang kasing mag-outreach program marami na rin tayong mga kababayan na halos kailangan na rin ng tulong mentally. So, ang wish ko para sa mga taong ito ay aliwin nawa kayo ng lumalang sa sularing pinagdadaanan. Kasali sa bawat panalangin, dasal na guminhawa ulit ang buhay ng tao kagaya ng tatatamasan naman natin before pandemic happens. And itong pandemic na to ay isa lang naman sa mga challenge baga na harapin natin, tapos harap pa tayo sa susunod at sa susunod pa ulit. So ayun, we can donate our lumang clothes sa mga bagay na pwede nating pag-donatean nun. Kung sobra naman din tayo ngayong pandemic, ang isang bagay ay sobra ka man, kulang pa rin. Kumbaga, kulang pa rin ng mundo natin. May sumusobra lang, pero kulang pa rin tayo in the sense na ganun kulang sobrang iba, kulang naman iba, pero kumbaga iba balance mo lang tas pag na-balance na ulit ayun, yung mga kulang dati sa so ito naman ay ang ating 300 subscribers celebration, pero nasa 100 plus subscribers celebrate tayo. Thanks to you, Stars. So may isa pa tayong celebration, pero sisingit ko rin itong topic. Pagsasagawa ng mga kinakailangang proyekto, siguro dapat ding isagawa yung mga project na kailangan lang. Katulad itong Dolomite Sand sa Boracay. Unang-una nung ginawa to. Kaya kung ngayon na timing pandemic. Hindi, tsaka bukod sa technicalities ng bagay na yun, ang gusto ko na ding ipunto.
May mga project siguro, both public and private, na dapat na munang message place dito sa pandemic na to. Habang nilalabanan natin yung pandemic, maglatag na muna tayo ng mga solusyon na para dito sa pandemic. Specifically, ngayon ay papalipit na ang bare months. Isa halimbawa sa mga mawawala ay ang Christmas party. So ano ang nakalatag ng solusyon doon? In Christmas parties, I suggest pwede naman gawing virtually. Kasi ang gift giving naman, pwede namang idaan sa maraming pamaraan. Sa mga matatanda yan na, ewan ko sa mga bata kung paano gagawin ng Christmas party. And then nga pala, since ito naman ay ang ating special vlog, dahil sabi ko nga 300 subscriber celebration, at ang mantra pa natin ay for you is Darius. So mag-ayos tayo ng phone. So si parang Juan Vicente po ito sa isang mapagpalayang araw, muling nagmumulat for you Darius and the graduates of this school year 2020-2021 itong nagdaan, no? Tas yung 2019-2020 both junior high school graduate and senior high school graduate, especially I want to congratulate you for virtually graduating school year pandemic 1, which makes you at yung surroundings ninyo a hero. This pandemic's ano ba tawag doon? Unexpected hero. Kumbaga, bigla na lang naging bayani na hindi natin ni-expect na kaya pala nating mag-virtual. Hindi nga natin inakalang kaya nating mag-virtual study, pero ito na tayo ngayon, virtual graduation. So, congratulations. So, hindi ko na kayo mapapatagtugan ng graduation song. Yung tutut kasi makaka-copyright tayo. Pero ang mensahe ko sa mga graduate na to, muli ay gamitin ninyo ang inyong kakayanan para pagsilbihan ng bayan at ang kapwa. At huwag magsasawang lumingon kung saan man kayo nanggaling. At huwag ding kakalimutan ang inyong bansa. Graduates, ang salitang pagtatapos, hindi tayo dyan nagtatapos, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Ang salitang pagtatapos, actually, nagtapos ka sa paaralan. Nagtapos ka sa inside world ng paaralan. Sabi nga sa PBB, quote unquote, welcome to outside world. Ito yung pinaka-reality talaga, yung nasa labas ka na. Nag-apply ka ng trabaho. You know, they can reject you for no reason at all. For the reason you don't know and they only know. So, ang ibig ko lang sabihin ay manatili ang karakter sa inyo, dear graduates and parents. Manatili ang ganda ng karakter.
para kahit saan kayo dalhin ng mundo, kayong mga graduates ay madala sa kung saan naman gustong dalhin kayo ng mundo. Dapat hindi lang nakawasiwas kayo. Kumbaga, the boat is sailing, so yung mga nakasakay should have proper seat. So, isa sa mga topic na gusto kong idiin dito, so ano nga ba yung mas karapat dapat? Kunin mo ba yung course na gusto mo o kunin mo yung course na kailangan mo? Ay ang magiging sagot dyan na matino, di kunin mo yung diploma mo kunin mo yung diploma mo sa ika-4th year, sa ika-5th year, ika-8th year, no matter how far. Kunin mo yung diploma mo na alam mo yung tinapos mo, yun ang kailangan mo at yun din ang gusto mo kasi pwede rin naman maging sabay yung dalawa. Nga lang, ang pagkakaiba, I suggest wag na muna mag-take ng course na sikat sa panahon ngayon, pero baka hindi rin magtagal masustain. 10 years from now, yung course pa ba na yan ang sikat? 10 years from now, 30 plus years old ka pa lang nun. Di ka pa pwede mag-retire nun. 10 years from now, yan pa bang course na yan ang gusto mo? Option is, you can take another course. But, if you can love your first course and your second course, why not? Bakit kailangan mong palitan yung first course mo? Jump in ka rin sa second course, tapos para bang patay na pasok yata ako. Para bang ganun ang sinisikaw mo. And then, dear graduates, please always remember yung lugar na pinagmulan ninyo. So sana kung may hindi man lang kaisa sa prinsipyo, kaisa sa pagsasabing ma'am sir, okay lang yan ma'am sir, naiintindihan mo naman. So dahil iba-ibang topic dito, so yun ang masasabi ko sa mga graduate ngayon. So God bless sa inyo, gamitin ang kakayanan ninyo sa paglilingkod sa bayan, sa kapwa, higit sa lahat, sa sanmikha. So, ito, ingat nga pa sa iba-ibang variant ng COVID na nagsisilitawan. Doble pag-iingat po. Doble pag-iingat lang tayo. Dahil ang pag-paalala, sabi nga nila ay pagmamahal daw, I love you stars. Tapos presidential election na naman next year 2022. So dahil hindi naman tayo magta-topic ng politika talaga ngayon lang, pinapaalala ko lang na ito yung voters registration, sana nakapagparehistro na kayo lahat. Hindi naman sa sinasabi kong walang boses yung hindi nagpaparehistro at hindi bumaboto, kundi ang sinasabi lang natin dito, hindi naman sinasabi kung mas malakas yung boses ng mga nakakaboto. Ang sinasabi ko dito, may karapatan kang magkaroon ng boses, gamitin mo na yun. Yun na yun. Darating din naman na panahon na hindi ka na rin makakaboto. Di habang makakaboto ka pa, boto na tayo.
So, ayun lang. Napasikit ko lang yun dahil yung voters registration, I don't think hindi pa pasok. Hindi ko lang alam kung kailan magde-deadline. Pero sa tingin ko, pwede pang mabal. Voters registration. Pero kung ano yung steps na sinabi naman sa lugar ninyo kung paano makaboto, sundin din naman yan. Huwag din tayong mag-rush hour. Kaya nga sinasabi ko agad dahil yun ang nalalaman ko. Baka bandang huli, dun pa magsimay ang ang tawag doon, biglang mag-search na naman ang kaso ng COVID. Marami na nga tayong queue. Baka madagdagan pa ng isang queue. Wag po. Kuro-kuro sa mga bagay-bagay. Gusto ko sanang reactan tong car seat. Ang kaso hindi naman na pinapatupad. So, buti na lang. Dahil bawal naman talaga lumabas ng mga bata. So, hindi na dapat mag-car seat. So, dati nga nakalinya sa vlog ko yun. Pero, hindi ko na-vlog. Pero, ayun, balikan ko pa rin siya ng oras. At saka yung barrier, reactan ko lang konti yung barrier kasi ang problema kung hindi mo bibigyan ng reaksyon yan, mauulit yan sa susunod. Barriers. Ano nga ba yung pagkakamali kasi ng barriers na yan? Kung bakit hindi napakinabakan bandang huli? Akala mo ka nagdi-deliver ng ano ba yan? Akala mo ka naman may suot-suot na... Akala mo ka nagdi-deliver ng pizza sa likod mo? Suot ko pa nun. Para din nahawak kayo nasa likod mo. Ay kasama mo na sa bahay yun. So, nagtataka lang ako. Bakit ganun? Ito yung ilong. Kung naka-backride ka, nakahawak ka sa likod, at hindi ka naman mahawakan sa ilong kahit magkaharap kayo, ang kaso magkatalikod kayo. Kasi kahit magkaharap kayo, nakamas ka naman. So, paano ka mahawakan sa ilong? At saka hindi ka naman sa ilong kakapitan kung sa motor. Nagtataka lang ako, bakit itong parang bag na to, kako, kailangan pang ilagay. Kita mo ngayon na sayang. Sayang. Pero hindi naman lahat naka-avail, buti na lang. So, yun lang. Reaction lang dun sa policy na yun kasi syempre naman, 300 subscribers tayo. Tapos, hindi maririnig yung ang ingay ko sa YouTube at Facebook, hindi maririnig yun. Syempre, tutul din tayo sa bagay-bagay na yun. Kaya lang, hintay ko lang nung mga panahon na yun kung sabi ko papatigil din nila to. Papatigil din nila to kasi unang-una, hindi sustainable yung extra car seat para sa bata. At guess what? Parang sa maling festival na gustong ipalagay yung car seat. Nagulat ako unang-una. Saan naman kakong malapit? Tsaka, paano magdi-distancing kung gigitnaan pa ng car seat to? At saka yun nga, logically, hindi mo naman pinapalabas yung mga bata. So, sinong upo sa car seat? Which is, I'm not sure kung pinatigil ito ng permanent. But I'm sure na pinatigil nila. Issue sa bayan. So, tapos tayo dun muna. So, babalik tayo dito sa topic ng kabayanihan. Babalik tayo dito sa... Kasi ito, yung mga tinalakay ko na yan.
Ang pagbibigay nga daw ng kuro-kuro na tapat ay kabayanihan. Ang pagpapaalala ay kabayanihan. So, di ba, nung una, yung mga bayan natin, iba, hindi naman yan eh. Sa pamamagitan ng tabaka, sa pamamagitan ng salita. Panunod, sino ang bayani ngayon? Tayo. Konting panahon na lang at tagumpay din ang kalalabasan ng laban na to. Itong pandemya na to, itong buhay na to. Konting alpas pa, makakarayag din. Sabi ko. So, gusto kong ipaalam sa bawat isa sa inyo ngayon na nanonood. Bayani kayo sa sarili ng paraan eh. Isa kayong bayani na hindi kinakailangang ilimbag na libro eh. Isa kayong bayani na nasa dyaryo eh. Pero gusto ko lang malaman ninyo na gusto ko kayong palakpakan bawat isa sa atin. Nanonood man o hindi na hello, gumising ka lang araw-araw, parang bayani ka na eh. Because may gagawin ka naman sa mundo na ikaw lang halos ang makakagawa nun eh. O kung hindi mo lang ikaw halos makakagawa nun. Special yun eh, dahil ginawa mo yun. Isa sa mga gusto ko lang i-shout out din pala. Speaking of bayani, yung mga minimum wage earners nating mga kaibigan, lalo shout out yung mga hindi permanent sa kanilang pagtatrabaho. Panawagan ko lang, so hindi naman Mayo 1. Teka, anong date nga ba? Basta hindi Mayo 1, pero sana malesen ang contractualization. Kasi biruin mo, para ka lang nag-OJT sa trabaho. Tapos alis ka ulit pagkatapos sa 6 months or so. Pag swerte mo kung hindi ka pa naharapan ng kapalit. And then I want to thank the teachers that made this pandemic's school year calendar possible. Sakripisyo din ng mga teacher natin, grabe no. Tapos sa virtual graduation, sila pa manguna. Siyempre, hindi naman lahat ng teacher techie. O yung marunong sa gadget, kumbaga, nag-adjust din sila kahit paano. So, yun. Greetings to all the teachers and students and parents that built up this school year of another history. Makasaysayan ang bawat araw kung ito ay naitatala sa kasaysayan. At makasaysayan ka kung ikaw ay maitatala sa kasaysayan ng iyong kapwa kahit hindi na ng kasaysayan ng kung alam mo kasaysayan ng iba. Muli ngayong araw ng mga bayani ay paulit-ulit kong bambatiin ang mga bayani sa sarili-sarili nilang paraan, sa sarili-sariling katauhan ng mga taong nagiging apektado sa kanila o nabibigyan nila ng certain impact. So, katulad nga ng example ko kanina sa Jidbulig, lahat tayo kayang maging hero. Depende sa sarili nating paraan. Pero kung di man tayo maging bayani lahat, at least
parating sa ating kapwa, yung simpleng kabayanihan na pwede natin gawin sa kanya, na para bang, sige, wag mo na ikwento sa iba, pero di sa'yo, naiparamdam ko na itong kind ng kabayanihan ko para sa'yo. Ay, yung araw ng mabayani, ay sabay-sabay nating iangat ang perlas ng silanganan. Kasi, yaman tayo ng silanganan. Tayo ay Pilipino. Nakatira tayo sa bansang Pilipinas. At ating isa buhay, ang bagamat tila nag-uudyat ng kamatayan para sa bayan, ay mamamatay tayong lahat para sa kanya. Hindi lang mamamatay tayo para sa Pilipinas, sa literally speaking, pero figuratively speaking, gamitin din natin yung buhay natin para sa kanya, sa bansa. Para kung mamatay tayo, manaw na tayo. Nasasabi nating naging bayani tayo sa simple nating buhay, pamantayan ng pagkabuhay at magkamatay. Dahil sa panahon ngayon, hindi na rin halos maiiwasan ang topic ng kamatayan. Pero, siyempre naman mabubuhay pa tayo kinabukasan kung luluobin. So, mag-a-advance good night na ako sa inyo, Istarios. Bagamat mayroon pa tayong 20 minutes, ay sasabihin ko na agad sa inyo na salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. At sana'y maging bayani tayo sa sarili nating pamaraan sa sarili nating pamantayan kung ano ang bayani. Basta't ito ay may kabutihan, swak kahit paanong pamantayan. Siyempre, iba-iba rin kasi ang kabayanihan. Halimbawa, bata. Gumawa siya ng simpleng kabutihan. Bata naman siya. Sa edad niya, bayani na yun. Halimbawa, sa matanda, hindi naman nag-iiba-iba ang meaning ng kabayanihan. Nag-iiba-iba lang ng pamaraan. At nag-iiba-iba rin ang kapanahunan. At nag-iiba-iba rin ang kaparaanan. Kung paano lang paparaanan ng pagiging bayani. Kasi, di ka naman pwedeng gusto mong gumawa ng isang bagay pero hindi pa available. So, gawin mo muna kung ano nasa harapan. So, ang ibig ko lang sabihin, magiging bayani tayo depende sa available means. Para at least, kumbaga sa story, kung andyan na natin, isa sa mga matataas na pamantayan natin, kung ano yung kabayanihan, may live up natin yan. Pero karaniwan naman, ang kabayanihan talaga, you cannot define heroism in just exact word. Ano siya marami siyang meaning. Tsaka di ba yung mga bayan natin nabubuhay, hindi naman sila natawag na bayani rin. Hindi naman nila in-expect yun. So, siguro nga, unexpected times makes unexpected hero in their unexpected hours. So,
So lahat yan unexpected eh. Wala din naman kasing nag-aakalang magiging bayani din sila. Siyempre, hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, gumagawa nila yan para sa company nila. So, ganun din sana tayo. In heroism, we can't expect anything because being a hero expects nothing. Wala kang expect. So, sana po simpleng paglilis ng bakuran ay isa na rin kabanihan. Yung paglilinis sa pamayanan, isang kabanihan. Pero lahat nagsisimula sa loob ng ating tahanan, kung saan magsisimula ang pagmamahalan, na pag nakita ng buong bayan ay lahat sila maiinggan yung gumawa ng kabanihan na nagsisimula sa loob mismo ng tahanan. Dahil din makita kung ano ang isang bayani. So, manaka-naka na ay liwanawin natin itong isang topic na kung saan sa pagkakaalam ko, ngayong panahon po na to ay wala pa namang single person na sinasabi nilang pambansang bayani. Wala pong single person na sasabihin siya ang pambansang bayani. Although, like Dr. Rizal, marami ring kino-consider na name. Ayun po. Kasi kasali siya sa pambansang sagisag. So, mainam naman lawan. At dadako tayo sa isa o dalawang huling subtopic na tungkol sa kabananihan. Ngayong pandemya, magiging bayani tayo kung iingatan natin ang ating sarili most and foremost. First and foremost. Bakit? Dahil kung yung sarili natin, iingatan natin, ay kung lahat tayong million, ewan ko, baka billion din. Million. Basta ganun, million sa dulo. Lahat tayong million na tao, kung ingatan natin yung sarili natin, ay million pala ang taong mag-iingat sa sarili niya. Dito sa buong Pilipinas, kahit dito lang sa buong Pilipinas. Ingatan natin yung sarili natin na kung magkaka-COVID ka naman talaga. Kaya lang, hindi, iba pa rin kasi nag-iingat. Ingatan natin na lumabo tong mga ospital natin. Huwag sanang mangyaring lumabo palalo. Kasi isa din sa magiging sign ng kabayanihan natin ng pagmamasakit sa mga frontliners. And thank you, frontliners. Yung wag nang madagdagan pa yung kanilang trabaho. Lalo, magpapaskot, magbabagong taon na naman. So, siyempre, mga yan, may chance na baka hindi naman makauwi sa pamilya nila yan. So, paano naman yung mental health ng tao kung ilang Pasko't ilang bagong taon na rin silang hindi makauwi sa kanilang pamilya. Pero although they are serving the nation, and thank you, but I don't want them, and you don't want them to be burned out. Because sila na lang nga yung magsisilbi sa bayan.
So sana wag din nilang pagsawaan, ipanalangin natin sila na sana itong sitwasyon, sistema ng COVID-19 sa ngayon, mas tol, nasa bakuna na tayo. Kaya lang nagkakaroon pa rin ng variant. Pero okay lang yan, malalampasan natin yan. May mga super variants ba? Nanganak pa. Malalampasan din natin yan. Na frontliners pa rin sila. Na mag-iingat pa rin tayo. So, dito tayo dumako sa huling subtopic natin ngayon. Nga pala, ang naging topic natin ay ayun, halos ang naging topic naman natin yung celebration ng 300 subscribers. So, marami nga talagang subtopic. For the last 10 minutes, dito sa mga estudyante, ano nga ba yung mga hindi na nagagawa muna ng mga estudyante? Dahil sa pandemic, siyempre, mga estudyante hindi na nakikita yung crush nila sa school. Muna, hindi naman sila nakakapag-interact ng mas malapit. At lalong-lalo na, yung mga magiging tropa nila dapat ngayong school year ay hindi na nila makikilala ng masinsinan sa estudyante o hindi sa school o sa face-to-face meet. Pero for the meantime, makikilala naman din through messenger, chat, or sa Facebook. Pansamantalang pagpapahinga sa social nating face-to-face. Pero ang online social ay hindi natatapos. So, psychologically speaking, mas mahirap magkaroon ng crush ngayon na. Tama ba ako, grade 4 students? Hindi, throwback lang. So, ayun, mensahe ko sa mga kabataan ngayon, huwag matatakot magkaroon ng inspirasyon. Since subtopic natin ito, katulad ng iba pang mga subtopic, siguro ibabalag ko nito ng mas maramihan oras na yun lang din ang topic. Kasi itong isang oras na to halo-halo ang topic nito. Tapos, panawagan lang din sa mga umiibig ngayon. Value love letter, value your penmanship. Kasi kahit online na ngayon, iba pa rin yung sulat kamay ninyo. Konting tip galing kay kuya ninyo. Well, parang 1% nyo pagod na magsalita. Konting oras pa, lahat na tayo ng YouTube. So, love song na naman. Love song, sige, love song. Dako tayo sa love song. So, ang love song, alam mo niya, nakakapagpubos yan ng feeling na ayos ka lang. Feeling na inspire ka pa. Feeling na may in love ka ulit. Kahit modern o classic, iba-iba tayo ng pag-express, guys and girls. Pero yan, expression na yan, daan mo sa sulat. At yung expression na yan papapalabas mo sa pamamagitan ng panulat. Both electronically and
Kahit gamitin mo yung penmanship mo. And then, dako na tayo siguro sa last na ating subtopic talaga. So, in this pandemic, I want you to all to value what is more valuable. Kumbaga, iduring na natin halos parang ito na yung pinakahuli-huli ang mga oras. Hindi ka naman sinasabing ito na talaga yung huling oras, pero mahirap na kasing magsayang ng chance. Kasi ang buhay natin hindi lang naman sa chance. So, I wish you all have a time for yourself in this very challenging time. By this napakahabang live stream na natin. Muli salamat at sinamahan niyo ako ngayong gabi live with paring Juan Vicente. Ewan natin kung hindi, pero mag-live pa dahil ngayon 300 celebration, sa susunod yung 400, yung happy 400 celebration, yun naman ang celebrate natin. Yun na muna yung kahuli-huli nating celebration. Dahil 400 plus pa lang tayo sa YouTube. So, malapit na tayong loobin. Baka din na tayo mag-live stream mga isang taon pa. Mga ganun. Bagal pa. So, sana kahit na pasimple-simple lang itong mga topic ko na to. Na halos nagre-revolve lang tayo sa alam kong topic. At hindi na yung mga masyadong interactive content na A Day with paring Juan Vicente. Sana samahan niyo ako sa laging pag-umulat for you stars. Kahit na medyo nauutal tayo lagi. Tanong ko ito minsan paano ako ito hindi nauutal sa live stream niya? Tinanong ko nga ako paano siya hindi nauutal. So, sa susunod magtatabi na ako ng tubig talaga. Tatry na muna natin. Ayun lang, stay hydrated, study yours. Sa panahon ngayon, panahon na si Panubo. Kaya ingat-ingat din, study yours. Hanggat maaari, maligo ng maaga. Hanggat maaari, drink vitamin C. Hanggat maaari, drink vitamins. Or if you can drink it, you eat it. So, paano nga ba ulit? So, 4 minutes na lang tayo. Pero magbabalik pa tayo. Baka bukas. Bukas dahil alis. Pinaghanggang pagmumukhang madaling araw ko lang itong vlog na to yung live. Sinakto ko talaga sa oras. So, I wish you all have a good night and the safest night you ever encounter. Lagi sana kayo magiging safe at lagi sana kayong manalangin. Sana lagi kayong nasa mabuting kamay saan man kayo naroon. At yes, saludo sa mga bayani na buhay nating saksi na ang kabayanihan ay buhay na buhay kahit sa modernong panahunan. Teacher,
magulang, lahat ng mga taong nagsisilbi sa ating bayan. Maligayang araw ng kabayanihan po sa inyong lahat. Si Paring Juan Vicente laging sumasaludo at umaasa na tuloy-tuloy ang kabayanihan sa ating bayan, Ma'am, Sir. So, thank you very much for the service sa country at sa bayan, sa kapwa. We love you all. I love you all. You define what I'm all about. You define what I'm all about to define them. Heroism. Isang kabayanihan na hindi maipagpapalit sa kahit na anong bamang sabi nila yaman na mahalaga. Pero mas mahalaga yung yamang tao. Kasi kayo yaman ng pulo. So, bayani ng bayan, ang araw ninyo ay ating ipagdiwang. Mabuhay ang mga bayani. Mabuhay ang mga bayani ng lahi. So, hindi na tayo makasigaw. Medyo restless voice na tayo. So, malit-malit, mabuhay ang mga bayani ng lahi. Ayun, medyo pasigaw ng konti. Guys, serious. Tulong tayo. Tara.